Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2301 hanggang Kabanata 2310. Kabanata 2301. Malayo pa ang biyahe patungo sa malawak na lupain ng kabisera ng hari, at may ilang panahon pa bago magsimula ang digmaan ng 10,000 lahi. Hindi nagmamadali si Yehan sa ngayon. Gayunpaman, dahil malapit nang magsimula ang digmaan, sa buong tigang na lupa ay nagmamadali ang mga henyo mula sa iba't ibang direksyon papunta sa kabisera. Kapag nagsimula ang digmaan ng 10,000 lahi, tiyak na libu-libong henyo ang lalahok. Siyempre, kung hindi lang dahil sa dugo ng korona ng Phoenix, wala sanang interes si Yehan sa digmaan. Kung gagawa siya ng mga bagay ng hayagan sa Yaozo, magiging banta ito sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tinitigan ni Yehan ang kawalan sa harap niya at napabuntong hininga na lamang sa kanyang isip. Kailangan niyang makuha ang dugo ng korona ng Phoenix. Sa kalangitan, unti-unting nagtago sa ulap ang nagbabagang araw, kaya tila dumidilim ang paligid. Ang kawalan sa paligid ay para bang tinangay ng malamig na hangin. Biglang naningkit ang mga matang may matalim na kilay ni Yehan. Itinaas niya ang tingin sa madilim na langit at agad hinayla si Shaoli. Masamang tao, bakit ba? Reklamo ni Shaoli, nakataas ang ulo. Dumarating ang panganib. Malamlam ang mga mata ni Yehan. Hindi niya namalaya na habang siya'y nag-iisip, ang kalangitan na kanilang kinaroroonan ay napalibutan na pala. Ang bakas ng nakamamatay na aura ay naging isang madilim na hangin na kumakalat sa buong mundo. Humph, bata, 2 beses mo nang naramdaman. Lalong nakakagulat, pero ngayon, huwag ka nang umasang makakatakas. Bigla, isang malamig na tinig ang umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon, na para bang walang tiyak na pinagmulan. Kasunod nito, napuno ang paligid ng mga masasamang espiritu at malalakas na hangin. Sa isang kisap mata, sa paligid ni Yehan at Shaoli, may 8 figure na nakabalot sa itim na balabal. Humph, kayo na naman. Mukhang gusto niyong muling subukan ang aking kidlat ng tigre. Singlakas kidlat ang maliit na kamay ni Shaoli habang biglang lumitaw ang tigre at kulog na bomba. Humph, batang babae, ngayon ang araw ng kamatayan mo. Malamig na sabi ng isa sa mga emperador demonyo habang dahan daw ang papalapit sa kanila sa kawalan. Noong huli, naging pabaya ang 8 emperador demonyo. Maliit ang tingin nila kay Yehan, at hindi nila inakalang may hawak si Shaoli na ganoong kakilabat na sandata. Pero ngayon, sabay-sabay silang kumilos. Hindi na sila magbibigay ng kahit kaunting pagkakataon kina Yehan. Buzz! Buzz! Umalangaw-ngaw ang nakakatakot na tunog ng hangin sa paligid. Biglang bumilis ang 8 emperador demonyo para silang mga aninong hindi na makita ng mata. Saktong-sakto, gagamitin ko kayong practice sa aking mga kamay. Sumabog ang matinding pagnanasang lumaban sa mga mata ni Yehan. Kahit delikado ang makipaglaban sa 8 emperador demonyo ng sabay, gusto niyang malaman kung gaano katindi ang kanyang lakas kung bibigay siya ng buong buo. Sa isang iglap, naging mas mabilis pa si Yehan. Para siyang isang umuusad na leon na nakasugod. Mataas ang hawak niyang bakal na baston, at buong lakas itong winasiwas patungo sa 4 na emperador demonyo sa kanyang harapan, gaya ng isang hukbong nagwawalis ng lahat sa landas. 8 postang pamalo. Sa kanyang pag-ungal, ang bakal na baston ni Yehan ay tila naglabas ng nakamamanghang puwersa na bomb-utes sa kawalan, waring susugurin ang buong mundo. Ang teknik na ito ay natutunan ni Yehan sa ika-80 baitang ng dambuhalang bato. Ang sakop ng atake ay parang isang hukbong sumasalanta sa lahat ng daraanan. Hindi maganda. Paanong ganito kalakas ang batang ito? Sa harap ng marahas na pamalo ni Yehan, nagulat ang 4 na emperador demonyo na tinamaan ng kanyang sakop. Bang! 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 Sa isang iglap, nagbanggaan ang nakamamanghang baston ni Yehan at ang 4 na emperador demonyo. Ang banggaan ng kanilang puwersa ay yumanig sa paligid, at sa loob lamang ng sandali, nang inig ang mga katawan ng 4 na emperador demonyo at sabay-sabay silang itinapon paitaas sa himpapawid. Isang hampas lang, at 4 na emperador demonyo ang napaatras. Si Yehan naman, na parang batong hindi natitinag, ay nanatiling nakatayo sa kawalan. Isang labanan ng lakas na tunay na nagpakita kung sino ang mas mataas.
Subalit, habang napaatras ni Yehan ang apat, ang iba pang apat na emperador demonyo ay nasa harapan na ni Shaoli. Itinaas ni Shaoli ang kanyang maliit na kamay, mahigpit na hawak ang kidlat ng tigre, at agad itong pinakawalan, lumipad ang mga ito na parang mga bala patungo sa apat na emperador demonyo. Kabanata 2302. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang nakakatakot na mga pagsabog na parang mga granada, at ang kanilang lakas ay tunay na nakakikilabot. Ngunit, handa na ang apat na emperador demonyo laban sa kidlat ng tigre na hawak ni Shaoli. Dalawa lamang ang napaatras niya, habang ang dalawa pa ay mabilis na sumugod papunta sa kinaroroonan ni Shaoli na parang liwanag. Gagalawin niyo siya. Tinanong niyo na ba ako? Biglang lumitaw si Yehan sa harap ng dalawang emperador demonyo na parang multo. Buong lakas niyang inihampas ang kanyang baston, puno ng lahat ng puwersa mula sa kanyang katawan, pabagsak sa dalawang emperador demonyo. Puff! Sa isang iglap, sabay na bumuga ng dugo ang dalawang emperador demonyo na tila tinamaan ng napakalakas na hampas. Mamatay kayo! Singbilis kidlat ang kilos ni Yehan, at ang malamig niyang mga mata ay puno ng nakamamatay na intensyon. Habang mabilis umatras ang dalawang emperador demonyo, mas mabilis pa silang inunahan ni Yehan, hanggang sa hindi na sila nakaryak. Kasunod nito, muling bumagsak ang kanyang baston sa katawan ng isang emperador demonyo. Sa isang iglap, isang malagim at madugong tanawin ang lumitaw, sumabog ang katawan ng emperador demonyo sa ilalim ng matinding puwersa, at nagkalat sa himpapawid ang hamog ng dugo. Bastardo ka, ikaw. Ngayon naman ay ikaw, malamig ang titig ni Yehan sa natitirang emperador demonyo. Bago pa makapagsalita ang kalaban, tumagos na ang bakal na baston sa kanyang puso, na para bang espada. Nanlaki ang mga mata ni Shaoli sa pagkagulat. Hindi siya makapaniwala sa nakita, matapos maging apat na tribulasyong Panginoon demonyo si Yehan, kaya na niyang patayin ang isang emperador demonyo, at ngayon, dalawa pa ang kanyang napatay. Bata, papatayin ka namin. Nagngangalit sa galit ang natitirang anim na emperador demonyo. Umagos palabas ang nakamamanghang enerhiya ng demonyo mula sa kanilang mga katawan. Sa susunod na sandali, sabay-sabay silang nagbagong anyo, parehong anyo ng kay Shaoli. Anim na dambuhalang lumilipad na tigre, may pakpak at halos 1 kilometro ang haba, ang sabay-sabay na lumitaw, at tinakpan ng araw sa buong kalangitan. Umalangaw-ngaw ang nakabibinging alulong ng mga tigre sa buong mundo. Sa ilalim ng kanilang dambuhalang katawan, sina Yehan at Shaoli ay mukhang mga langgam lamang. Pormasyong abot langit, ngayon. Mababa ang sigaw ni Yehan habang nanginginig ang kanyang palad. Agad siyang bumuo ng sinaunang selyo. Sa susunod na sandali, yumanig ang lupa, at naglabasan mula sa ilalim ang napakalalaking halijing bato na umabot hanggang langit. Parang mga galit na dragon na lumabas mula sa kailaliman ng lupa, tumaas ang mga haligi at sinakop ang mundo sa loob ng 10,000 metro. Ito ay pormasyong abot langit ng lahi ng higanting bato. Tumindig ang mga haligi, kumukonekta sa langit at lupa, magkakaugnay at kumikilos. Nang makita ito, agad na nagpalipad palayo ang isang emperador demonyo na nagbagong anyo, at sa kapalaran ay nakatakas mula sa sakop ng porma sayon. Ngunit, hindi ganoon kaswert ang natitirang 5. Para silang binangga ng dambuhalang pader na umiikot at kumikilos. Wala silang tsansang makalabas. Ang pinto ng buhay ay nagtatago, ang pinto ng kamatayan ay lumilitaw, patayin sila. Sa itaas ng kawalan, hawak ni Yehan ang selyo. Ang mga halijing bato na tila nagdudugtong sa langit at lupa ay patuloy na nag-iiba ng direksyon. Ang mga pagbabago ng 5 elemento ng kalangitan at lupa ay nasa loob ng porma sayon. Sa ilalim ng mapanganib nitong pag-atake, napilitan ang 5 emperador demonyo na bumalik sa kanilang anyong tao, pilit na umiiwas sa nakamamatay na hampas. Putang ina, 4 na tribulasyong Panginoon demonyo lang siya, pero ganito nakakatakot. At na-master pa niya ang pormasyong abot langit ng lahi ng higanting bato. Ang emperador demonyong nakatakas sa porma sayon ay nanlilisik ang mga mata, ngunit sa puso niya ay may halong matinding takot. Tumakas. Ito ang agad na naisip niya. Sa susunod na sandali, naging isang malakas na hangin ng demonyo ang emperador at mabilis na tumakas palayo. Ang 5 emperador demonyo ay natrap na sa pormasyong abot langit, at wala na siyang kakayahang pigilan si Yehan. Kabanata 2303. Nang makita ito, hindi na hinabol pa ni Yehan ang nakatakas na emperador demonyo. Ngunit ang 5 emperador demonyo na naiwan sa loob ng pormasyong abot langit, wala silang pag-asang makalabas ng buhay. Pumatay ang porma sayon, wasakin. Mabilis na nagbago ang selyo sa kamay ni Yehan.
Biglang nagsimulang gumalaw ng marahas ang mga halijing bato sa lahat ng direksyon, nagbanggaan at nagsiksikan patungo sa gitna ng pormasayon. Ang bilis nito ay mas mabilis pa sa kidlat, pabago-bago at nakamamatay. Sa ilalim ng nakakatakot na puwersa ng pamatay na pormasayon, ang 5 emperador demonyo ay sabay-sabay na naging hamog ng dugo at sumabog. Sa kalangitan, unti-unting naglaho ang selyo sa kamay ni Yehan, at kasabay nito, ang mga halijing umabot sa langit ay lumubog muli sa lupa at tuluyang nawala. Muling bumalik ang katahimikan sa buong paligid na para bang walang nangyari. Ngunit ang madugong bakas sa lupa ang nagpatunay na isang marahas na labanan ang naganap doon. Mula sa 8 emperador demonyo na sumugod, 7 ang napatay ni Yehan, at iisa lamang ang nakatakas. Ngayon, nanlalaki ang mga mata ni Xiaoli sa matinding pagkabigla. Ang tingin niya kay Yehan ay parang sa isang halimaw. Hindi pa rin siya makapaniwala na kayang lipulin ni Yehan ang 7 emperador demonyo sa loob lamang ng maikling panahon. Big Villain, anong klaseng halimaw ka na ba ngayon? Hindi napigilan ni Xiaoli na dampiin ang katawan ni Yehan gamit ang maliliit niyang kamay para bang sinusuri kung ano ang nagbago rito. Sa narinig, tiningnan lang siya ni Yehan ng masama at nagsabi, "Tara na. Yung nakatakas kanina, baka may mas malakas pang dumating. Hindi ko siya kayang pigilan." Habang naglakad palayo si Yehan, wala nang nagawa si Xiaoli kundi sumunod, nakasimangot ngunit puno ng kuryosidad sa kanyang isipan. Ang dalaga ay lalo pang namangha kay Yehan, noong nasa antas pa lamang siya ng ikalawang tribulasyon bilang Yaozhen, nakipaglaban na siya sa 9 na tribulasyong Yaozhen. Ngayon na nasa antas na siya ng 4 na tribulasyong Panginoon Demonyo, kaya na niyang patayin ang isang Emperador Demonyo, at hindi lang isa, kundi 7. Alam ng lahat na ang mga nilalang na umaabot sa antas ng Emperador Demonyo ay mga makapangyarihang nilalang na nakapaghahawak ng isang pambihirang kapangyarihan. Tanging ang mga nakakamtan ng ganoong lakas lamang ang maaaring tumaas sa ganitong antas. Katumbas ito ng antas ng pagwasak. Ngunit si Yehan, harap-harapan pa ring nilipol ang ganoong klaseng nilalang. Hindi lang isa, kundi 7. Ang ganitong uri ng halimaw na kakayahang lumaban ay bihira sa buong lahi ng mga halimaw. Gayunman, matapos ang labang iyon, bahagyang nasukat din ni Yehan ang kanyang lakas. Sa harap ng isang karaniwang emperador demonyo, wala na siyang nararamdamang bigat. Pero kung makakatagpo siya ng isang talagang pambihirang emperador demonyo na may sukdulang lakas, hindi pa rin siya sigurado kung kakayanin niya itong talunin. Dahil sa mundong ito, hindi nawawala ng mga henyo na may nakakatakot na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang 8 emperador demonyo kanina ay mga ordinaryong emperador lang na hindi ganoon kabihasa. Sa ganoong paglalakbay, habang si Xiaoli ay hindi tumitigil sa pagtatanong at pagkukwento, nananatiling tahimik naman si Yehan. Hanggang sa dumating sila sa kabisera ng hari sa gitna ng tigang na lupain. At sa paglingon nila sa unahan, isang napakagandang tanawin ang kanilang nasalayan. Isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng kabundukan, halos 1 kilometro ang taas, at tila isang pader na gawa sa tansong bakal. Ang kuta ay umaabot hanggang sa dulo ng kanilang paningin, malawak at walang hanggan. Sa ibabaw ng matataas na pader, nakahanay ang mga mandirigmang halimaw na nakasuot ng puting baluting pandigma. Ang kanilang mukha ay seryoso, at ang kanilang aura ay matatag, binabantayan ang sinaunang kabiserang ito. Sa loob naman ng syudad, higit na kamangha-mangha ang tanawin. Nakatayo ang mga kastilyong iba-iba ang laki, bawat isa ay napakalaki at may sinaunang disenyo. Ang mga bundok sa loob ng syudad ay waring isang nakedepang dragon, mahaba at hindi matano ang dulo. At higit pa roon, isang napakalaking baligtad na tatsulok na bundok ang nakabitin sa himpapawid, konektado sa lupa ng isang malahagdanang landas. Ang mga gusali sa ibabaw nito ay napakaganda at kahanga-hanga. Ang kabisera ay naglalabas ng buhay na buhay, masigla, at sinaunang kapaligiran. Sa ilalim ng sikat ng araw, mas lalo itong naging misteryoso at nakamamangha. Sa tigang na lupa, ang kabisera ng maharlikang pamilya ng Paboril ay sumasakop ng napakalawak na lugar, halos imposible itong masukat. Hindi ito basta kabisera lamang, kundi isang sinaunang imperyo na may napakahabang kasaysayan at sibilisasyon. Napakaganda ng kabisera ng hari. Bulalas ni Xiaoli, habang nakatitig sa harapan nila, litaw ang matinding paghanga sa kanyang mga mata. Sa himpapawid, bahagyang namangha rin si Yehan. Ang kabiserang ito sa gitna ng tigang na lupain ay tila isang Diyos na bumaba sa mundo. Ang hatid nitong tanawin ay hindi kayang ilarawan ng mga salita. Pero na, talagang pambihira ang kabisera ng hari. Karapat-dapat na dito naninirahan ang pamilya ng Paboril. Bumaba si Yehan sa lupa, at sumunod si Xiaoli sa kanya.
Sa pagmamalaki ng pamilya ng Paboril, hindi nakapagtataka na ang kanilang kabisera ay ganito. Pero narinig ko na hindi rin daw pahuhuli ang kabisera ng pamilya namin, ang maharlikang pamilya ng Chanho. Malalaman mo rin yan, Big Villain, kapag nakita mo. Kabanata 2304. Napunta ka na ba sa pamilyang maharlika ng Chanho? Hindi pa, pero mula pagkabata ay naririnig ko na iyon mula sa aming tribo. Sa ilalim ng tarangkahan ng lungsod, may mga halimaw na paminsan-minsang pumapasok at lumalabas. Sa magkabilang panig ng tarangkahang may taas na 100 metro, may mga sundalo ng pamilyang maharlika ng peacock na nakabantay. Ang sukat nito ay abot sa 1,000 mandirigma. Maaaring umabot sa 100,000 ang kabuoang hukbo na nagbabantay sa kabisera. Pumasok sina Yehan at Shaoli sa kabisera sa pamamagitan ng tarangkahan. Pagkapasok nila, lalo nilang naramdaman ang karangyan at lawak ng kabisera. Maliban sa mga naglalakihang lumang kastilyo, karamihan sa mga gusali ay itinayo base sa estilong pampamilya ng mga peacock. Sa halos lahat ng sinaunang gusali, may nakaukit na dambuhalang at marangal na paboril, simbolo ng kasaganaan at karangalan. Malaking kontrabida, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Shaoli habang nakatitig sa masiglang kabisera, bahagyang lito ang mga mata. Sabi ni Yehan, ang layunin natin dito ay makilahok sa digmaan ng 10,000 lahi at makita ang 7 anak. Kaya kailangan muna nating makahanap ng matutuluyan at mag-usisa tungkol sa digmaan bago tayo gumalaw. Pagkatapos, naglakad silang dalawa sa maluwag at masiglang lansangan. Napakalaki ng kabisera at ang mga daan ay nag-uunahan sa iba't ibang direksyon. Habang naglalakad, maraming nilalang mula sa iba't ibang lahi ng halimaw ang nakasakay sa kanilang mga hayop at nakasuot ng kakaibang kasuotan. Namamasyal sila sa lansangan, ngunit walang sino mang naglakas loob na lumipad sa himpapawid. Ang buong kabisera ay ng kasiglahan at kakaibang diwa. Samantala, sa loob ng isang kastilyong may taas na 1,000 metro, madilim ang paligid at isang marangal na lalaking nakaitim na balabal at may koro ng hugis paboril ang nakatitig sa isang roleta sa altar. Nagniningning ang kanyang mga mata. Sa sinaunang roleta, tila dumadaloy ang likidong parang mercury, naglalabas ng misteryosong kapangyarihan na kumikislap ng matindi. Tama ang hula, dumating na sa kabisera ang nakakatakot na puwersa ng demonyo. Ang kanyang mga bituin ay kumikislap na parang araw, nakatago sa kailaliman, at kapag sumiklab ang ulap, walang makakapigil sa kanyang liwanag. Malalim na napabuntong hininga ang mataas na pari. Alam niyang dumating na ang puwersang iyon, ngunit hindi niya makita kung mabuti o masama ang kahihinatnan. Hindi niya mabasa ang kapalaran ng halimaw na iyon. Punong pari, kung banta siya sa ating pamilyang maharlika ng peacock, bakit hindi na lang natin siya unahan at alisin agad? Tanong ng isang mandirigmang peacock sa likuran. Hindi, umiling ang pari. Ang puwersang iyon ay kakaiba, napakabihira, ipinanganak ayon sa tadhana. Ang kanyang kapalaran ay hindi kayang kontrolin ng kahit sinong nilalang maliban kung isang Diyos. Ngunit, hindi ko pa nararamdaman ang panganib mula sa kanya. Kaya't huwag tayong kumilos ng basta-basta. Isa pa, bagaman nakita ko sa hula na darating siya sa kabisera, hindi ko alam kung sino siya o saan siya naruroon. Napakunot noo ang peacock warrior. Kung gayon, baka isa siyang henyo. Kung maging kaibigan siya ng ating pamilya, hindi ba't mabuti iyon? Sabi ng pari, ang kapalaran ay nakatakda, ngunit maaari rin itong magbago. Ang nilalang na iyon ay parang apoy na nagliliyab sa kailaliman. Kung may ugnay sa atin, hindi natin alam ang magiging resulta. Wala pang banta sa ngayon, pero hindi ibig sabihin ay wala rin sa hinaharap. Sabihin ito agad kay Haring Daming. Nagsisimula na ang digmaan ng 10,000 lahi. Kung ang puwersang ito'y narito rin para sa digmaan, kusa nating malalaman kung sino siya. Wan Yaolu. Ito ang pinakasikat at marangyang bahay panuluyan sa kabisera. Napakalawak ng sakop nito, umaabot sa 10,000 metro, at may iba't ibang bahagi, tirahan, libangan, at marami pang iba. Bagaman nais ni Yehan ng mas tahimik na lugar, napilitan siyang sumama kay Shaoli na mahilig sa kasiglahan. Matapos kumuha ng tig-isang kwarto, nagtungo sila sa isang malaking gusaling yari sa kahoy na parang bakuran, may 4 hanggang 5 palapag at may entablado sa gitna na pinalamutian ng makukulay na dekorasyon. Sa entabladong iyon, nagsasayawan ang matatangkad at magagandang dalagang halimaw. Kasabay ng tugtog ng plote at alpa, nakakaakit at kaaya-aya ang tanawin. Panang tao ang buong gusali, halos lahat ng upuan ay okupado. Umupo sina Yehan at Shaoli sa isang mesa sa 3 palapag, habang umiinom ang maraming kabataang halimaw at pinagmamasdan ang mga sayawan.
Maya-maya, isang magandang dalaga mula sa tribo ng halimaw ang lumapit, dala ang alak at prutas. Siya mismo ang nagbuhos at nanatiling nakatayo upang maglingkod. Sa bawat mesa, may tagapaglingkod na tulad niya. Malaking kontrabida, hindi ba't mga lalaki mahilig sa ganitong lugar? Bulong ni Shaoli habang nakakunot noo, napansin ang malalagkit na titig ng ibang halimaw. Tumingin siya kay Yehan. Saglit na uminom si Yehan, gamulong ang mga mata at nagsabi, "Hoy, ako'y pinilit lang dito." Napasimangot si Shaoli. "Bakit ka ba nagmamadaling magpaliwanag, hindi ko naman sinabi na ikaw." Dinampot niya ang isang prutas at ngumunguya, bago biglang tinitigan si Yehan. Nakita niyang nakatingin si Yehan, hindi sa mga dalagang sumasayaw, kundi sa kanya mismo. Kaya't nagalit ang dalaga, "Hoy! Bakit hindi mo tinitingnan ang mga magagandang babae sa harap mo, at ako pa ang pinagmamasdan mo?" Kabanata 2305. Ang tinutukoy kong magandang babae, nasaan siya? Tanong ni Yehan habang nililingalinga ang paligid, at sa huli tumitig ng ilang ulit sa magandang tagasilbi sa tabi niya. Nakita ito ni Shaoli at agad na nagalit, tinapik ang kanyang maliit na dibdib at nagsabi, "Ako. Ako ang tinutukoy ko. Ikaw talagang walang hiya, wala ka bang kaunting pagkilala?" Ayun, mula, kontrabida, naging, jerk, na siya. "Oy, sobra yata ang kumpiyansa mo sa sarili." Hinawakan ni Yehan ang kanyang ilong. Ang dalagang ito na mukhang kasing edad lang ng 15, may inosenteng mukha at hindi pa ganap na nahuhubog. Nakita iyon ng tagasilbi sa tabi ni Yehan at napangiti ng palihim. Pagkarinig ni Shaoli, nagliyab ang kanyang malalaking mata, nagngalit ang mga ngipin na para bang gusto niyang lumunin ng buo si Yehan. "O siya, nagbibiro lang ako. Heto, kumain ka ng prutas pampalamig." Tinignan lang ito ni Shaoli, ipinakita ang maliit niyang mga pangil, at biglang kinagat, muntik nang matusok ang daliri ni Yehan. "Oy, lumabas na si Miss Chen Liu." Sa sandaling iyon, naghiwa-hiwalay ang mga babaeng halimaw na nakasusuot ng kapiranggot na kasuotan sa entablado. Isang napakagandang babae na nakapulang damit, may magaan na make-up, 3,000 hibla ng itim na buhok na nakalugay, at pulang-pulang labi ang lumakad paakyat sa entablado, tanda ng isang bukan. Ang kanyang anyo ay naiiba sa karaniwang mga babaeng halimaw, dala niya ang isang banayad na aura. Sa kanyang tahimik na presensya, parang may kasamang malalangit na kapayapaan na kayang maglinis ng anumang marahas na damdamin sa puso. Wow! Malaking kontrabida, ang ate na iyon ay napakaganda. Bulalas ni Shaoli, hindi maiwasang humanga habang nakatitig sa babae. At totoo nga, napakaganda ng babaeng iyon. Sa mga nakilalang kagandahan ni Yehan, kayang makipagsabayan ang kanyang ganda kay Bigong Xiaor, at mas mababa lang ng kaunti kay Kang Chanbo. "Ginoo, siya po si Miss Chen Liu ng Wanyao Building," paliwanag ng tagasilbi. 2 beses lamang sa isang buwan siya tumutugtog. Kung makapag-iiwan kayo ng marka sa Wanyao Stone at mapansin kayo ni Miss Chen Liu, maaari kayong humiling na tugtugan niya ng pribado. Hindi napigil ang muling tumingin ni Yehan sa babae. Bagaman likas ang kanyang kagandahan, sa kaibuturan ng kanyang mga matay nakita niya ang isang maingat na itinatagong kalungkutan. Sa wakas lumabas na si Miss Chen Liu. Ako'y talagang pumunta rito para sa kanya. Kung makakausap ko siya ng matagal, sulit na ang pagpunta ko. Kung gusto mong mapili ni Miss Chen Liu, dapat makapasa ka muna sa Wanyao Stone. Ang Wanyao Stone ay napakatibay. Madalang lang na may makapag-iwan ng marka dito, minsan nga ay tumatagal ng ilang buwan bago muling mangyari. Sa bawat palapag ng gusaling kahoy, halos lahat ng mata ay nakatutok kay Chen Liu. At sa mga matang iyon, malinaw ang pagnanasa at pag-angkin. "Ano ang Wanyao Stone?" tanong ni Yehan sa tagasilbi. "Tingnan ninyo, Ginoo, iyon po ang Wanyao Stone." Kasabay ng itinuro ng tagasilbi, nakita ni Yehan nang biglang alisin ang malaking pulang tela, at lumitaw ang isang bato na may taas na 4 hanggang 5 talampakan. Sa ibabaw nito, may mga bakas ng matatalim na sandata. Wanyao Stone. Tinitigan ni Yehan ang batong kulay itim, mabigat at sobrang tibay ang dating, na may mga bakas ng kalmo ng sandata. "Ginoo, ang batong iyan ay mula sa isang meteorite ng kalangitan. Kahit isang Demon Emperor, halos imposibleng makapag-iwan ng marka rito. At iyon pa ay kung gagamitin lamang ang sariling lakas, hindi gamit ang anumang mahiwagang sandata. Ang sino mang makapag-iiwan ng marka ay maaaring makuha ang pabor ni Miss Chen Liu. Marami rin palang gustong sumubok ngayon." Bahagyang ngumiti si Yehan. Sa buong gusali, sa paglabas ni Chen Liu, umabot na sa kasukdulan ang kasiglahan. Halos lahat ng panauhin ay nag-uusap tungkol sa kanya, lantaran ng paghanga at pagnanasa.
Brother Zongdo, bagaman mababa ang pinagmulan ni Chenliu, ang ganda niya'y napakabihira. Maliban sa isang miyembro ng pamilyang maharlika ng Peacock, halos wala ng kapantay sa buong kabisera. Sa itaas na palapag ng gusali, naroon ang VIP area ng Wanyao Building. Kaunti lang ang mga panauhin, ngunit ang bawat isa'y kilalang kilala sa kabisera at may pambihirang lakas. Bukod sa kanyang pinagmulan, ang babaeng ito ay tunay na pambihira. Nakakagalaw siya ng puso ng tao. Ngunit narinig ko na marami nang humanga sa kanya dito sa kabisera, subalit wala pang kabataang talento na naging espesyal na panauhin niya. Kabanata 2306. Pagkarinig nito, may isa pang binatang nagsabi. Kung gusto ni Kuya Zongdo siya, ano bang hirap para maging panauhin niya? Palagay ko si Jiunyang ng Wanyaolo ay magbibigay pa rin ng kaunting pabor kay Zushan. Hehe, Kuya Zushan? Siyempre igagalang ka ni Jiunyang. Mga ginoo, gaya ng dati, sino man ang makaiwan ng marka sa bato ng Wanyao ay maaaring maging panauhin sa aking Chenliu Pavilion. Sa sandaling iyon, sa entablado, marahang umupo si Chenliu nang nakahalukip-kep, inilapag ang bukan sa mesa. Ang malaulap na aura mula sa kanya ay parang nakakahawa, unti-unting pinatahimik ang buong gusali. Ding! Sa isang iglap, isang malinaw at kaaya-ayang tunog ng Qin ang marahang pinatunog sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang tugtog ay dumiretso sa puso ng bawat isa, para bang may mahikang kapangyarihan na hindi kayang labanan. Ibinaba ni Yehan ang baso ng alak, at sa sandaling iyon, lubos siyang nakaramdam ng kapayapaan habang tahimik na nakikinig. Sa entablado, malambing ang mga mata ni Chenliu, ang kanyang asal ay may halong kariktan at pagkadalisay. Ang mapuputi niyang kamay ay marahang pumipitik sa mga kwerdas. Sa indayog ng alon ng musika, bahagyang humahampas ang kanyang mahabang buhok, at ang pulang kasuotang-suot niya ay marahang kumikilos, bumagay sa kanyang ganda at karisma. Ang tagpong ito ay nakapagpaparamdam na para bang nais mo siyang yakapin at ingatan. Ang ganda naman ng ate, pati pagtugtog niya ay napakaganda. Bulalas ni Shaoli, nakasandal ang baba sa dalawang kamay habang tulala sa entablado. Bato ng Wanyao, subukan ko nga. Biglang may malakas na tinig mula sa ikaapat na palapag. Kasunod nito'y bumaba ang nakakatakot na lakas na diretsyong tumama sa bato ng Wanyao na 4 hanggang 5 talampakan ang taas. Isang malabong tunog ang umalangaw-ngaw mula sa bato ng Wanyao. Ngunit kahit ganoon, walang bakas man lang na naiwan dito, ni kahit kaunting galaw. Patuloy pa ring tumutunog ang musika ng Qin, ang malaulap na himig ay nakakaadik at kayang ilubog ang sinuman sa kabaliwan para lamang sa kanya. Sa isang iglap, sunod-sunod na puwersa ang sumubok mula sa iba't ibang direksyon, at paulit-ulit na dumadagandong ang tunog sa buong gusali. Ngunit, wala pa ring bagong bakas na lumitaw sa bato ng Wanyao. Hanggang sa dumating ang huling himig ng tugtugin, at nang bumagsak ang huling nota, unti-unting naglaho ang malaulap na kapaligiran sa restoran. Pagkatapos tumugtog, kalmado ang mga mata ni Chenliu. Para bang inaasahan na niya ang ganitong resulta. Mukhang wala pa ring makakakuha ng pabor ni Miss Chenliu ngayon, pero sulit na rin na marinig ang kanyang pagtugtog. Ang makaiwan ng bakas sa bato ng Wanyao ay yaong may napakalakas na kapangyarihan. Paano mapapansin ng ganoon kagandang babae ang karaniwang tao? Nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga tinig ng panghihinayang sa loob ng restoran. Si Chenliu ay iniidolo ng lahat, ngunit hindi maaaring sirain ang mga alituntunin ng Wanyao Tower, sana'y patawarin ninyo. Sa entablado, tumayo si Chenliu, yumuko bilang paggalang, kinuha ang bukan, at handa nang umalis. Sandali lang, biglang may tinig mula sa itaas ng gusali na umagaw ng atensyon ng lahat. Itinaas ni Yehan ang kanyang paningin at nakita ang isang binatang nakasuot ng itim na damit na may gintong berda. Lumabas ito sa gilid ng gusali at nagsabi, Miss Chenliu, paano naman kung makisalo ka muna bago umalis? May dinalang kaibigan si Zushan ngayon na may interes sa iyo. Hindi ba't maaari kang makipag-inuman muna sa kanya? So, si Zushan pala iyon. Gusto ba niyang baliin ang mga patakaran ng Wanyao Tower? Ang taong iyon ay nakakatakot ang lakas, at kilala sa pagiging mapangahas. Sa kabisera, bukod sa pamilyang hari ng Peacock, kakaunti lang ang kinatatakutan niya. Mainit ang bulungan ng mga tao sa gusali. Sa oras na iyon, marahang yumuko si Chenliu at nagsabi, Patawarin ninyo ako, Ginoo. Ang mga patakaran ng Wanyao Tower ay hindi maaaring labagin. Kabanata 2307. Pagkarinig nito, kumislap ang madilim na anyo sa nakangiting mukha ni Zushan at sinabi, Kung gayon, ayaw bang ipakita ni Miss Chenliu ang kanyang mukha?
Kung hindi ka sinuportahan ni Jiunyang, ikaw na kalahating tao kalahating demonyo, ano ka ba talaga? Ngayon, kahit ayaw mo, mapipilitin kang pumayag. Kahit pasuportahan ka ni Jiunyang ng Wanyao Tower, wala ring silbi iyon. Sa narinig, nanatiling kalmado ang mga mata ni Chen Liu at walang bahid ng galit na makikita sa kanyang mukha. Saan nanggaling ang walang hiyang iyon? Kung may kakayahan talaga siya, mag-iwan siya ng marka sa bato ng Wanyao. Ang pinakakinamumuhian ko ay ang mga gaya niya na umaapi gamit ang kapangyarihan. Nakasimangot si Xiao Li habang nakatitig kay Chen Liu, ngunit walang sinumang tumayo para ipagtanggol siya. Lalong uminit ang galit sa kanyang puso. Wala kang pakialam dito, huwag kang sumawsaw. Madiing bulong ni Yehan kay Xiao Li. Malaking kontrabida, lalaki ka pa ba? Sagot ni Xiao Li na may pangungutya. Bigla siyang nag-isip, pinagdikit ang maliliit na palad, at tumayo ng nakapamaywang habang nakatingala sa kinaroroonan ni Zushan. Hoy! Gusto rin naming makuha ang magandang binibining ito. Kung gusto mong lumaban, unahin mo muna itong kasama ko. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na napalingon ang lahat ng nasa gusali kay Xiao Li, pati na sina Zushan at Chen Liu. Namutla ang mukha ni Yehan. Ang batang ito, sinasadya ba niyang ipahamak ako? Nasa kabisera tayo, mga bagong dating pa lang. Kung gagawa agad tayo ng kaaway, ano ang maaaring sumalubong sa atin? Pasaway talaga, hindi ba niya alam kung paano tumahimik? Bulong ni Yehan sa sarili, na halos gusto ng paluan ng bata. Sino ba ang batang iyon? Naglakas loob siyang hamanin si Zushan. Isa lang siyang ligaw na batang babae na walang alam. Sa kabiserang ito, ang mang-istorbo kay Zushan ay parang nang istorbo na rin sa kamatayan. Umiling ang karamihan, sapagkat alam nila ang lakas ni Zushan. Kahit humahanga sila kay Chen Liu, walang naglakas loob na ipagtanggol siya. Alam ng lahat, hindi biro ang makabangga si Zushan. Ikaw, batang dugyot na walang muwang. Kanina ba, ako ang tinutukoy mo? Madilim ang mga mata ni Zushan. Naiinis na nga siya sa pagkontra ni Chen Liu, ngayon may isa pang batang walang alam na naglakas loob na hamanin siya. Ako si Xiao Li. Pinakamalaking ayaw ko ay ang mga arroganteng kagaya mo. At saka, gusto rin ng binibini ang malaking kontrabida ko. Kung may kakayahan ka, mag-iwan ka ng marka sa bato ng Wanyao. Sagot ni Xiao Li habang nakataas ang ulo at nakapamaywang, punong-puno ng pang-uuyam sa kanyang mukha. Pagkarinig nito, tumingin si Zushan ng malamig kay Yehan at nagsabi. Isang langgam na Demon Lord ng 4 na tribulation, medyo matapang ah. Kung lalaban kayong dalawa sa akin, hindi ba kayo natatakot na mamatay dito? Hindi pa tiyak kung sino ang langgam. Kung may kaya ka, mag-iwan ka ng marka sa bato ng Wanyao. Kung hindi, kahit ako, wala akong galang sa iyo. Patuloy na pang-uuyam ni Xiao Li. Walang hiyang bata, hinahanap mo ang kamatayan. Nagngangalit ang galit ni Zushan, at sa higpit ng pagkakakuyom ng kanyang kamao, nag-crack ito. Bigla siyang sumuntok mula sa malayo, at isang napakalakas na puwersa ang bumulusok pababa kay Xiao Li. Jiunyang, masyado nang nagiging mapangahas si Zushan, pati dito sa Wanyao Tower nagtatangkang gumamit ng dahas. Bulong ng isang figure mula sa likod ng isang parilya sa gusali. Maghintay ka, hindi basta-basta si Zushan, at may dala pa siyang kasama ngayon. Kung hindi maganda ang mangyayari, kailangan nating tiisin. Malamig na sagot ng tinatawag na Jiunyang. Ngunit sa oras na iyon, ang nakakatakot na lakas ng suntok ni Zushan ay halos damapo na sa ulo ni Xiao Li. Sa lakas ni Xiao Li, hindi niya kayang pigilan iyon. Ginoong Zushan, ito ay Wanyao Tower, bahagyang nagbago ang mga mata ni Chen Liu. Ano ngayon kung Wanyao Tower? Kahit hindi lang ang batang ito, pati ikaw ay kailangan kong paglingkuran sa akin ngayon. Sigaw ni Zushan, habang patuloy na bumubulwak ang kanyang puwersa. Kung ayaw niya, bakit mo siya pipilitin? Wala akong pakialam kung iba ang gagalawin mo, pero siya, wala ka pang karapatan. Biglang, sa mismong oras na tatama na ang suntok kay Xiao Li, isang basong alak ang biglang umagos, naging haligi ng tubig, at sinalubong ang nakakatakot na suntok. Boom! Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang malakas na tunog. Ang napakalakas na suntok ni Zushan ay durog sa haligi ng tubig, na pagkatapos ay naging tila kurtina ng ulan na bumuhos pababa sa entablado. Isang eksenang makapangyarihan at napakaganda, kaya't namangha ang lahat ng nakakita. Napaka-precise ng control, ginamit niya ang lakas niya sa isang basong alak para tuluyang buwagin ang suntok ni Zushan. Ang taong ito, hindi ordinaryo. Nabigla ang mga nakamasid. Sapagkat alam nila, si Zushan ay nasa tugatog ng Demon Venerable ng 8 tribulation.
Ang kanyang suntok ay kayang yumanig kahit sa mga siyam na tribulasyon na mandirigma. Ngunit si Yehan, na isang Demon Lord lamang ng 4 na tribulasyon, ay napakadaling hinarap ito. Kabanata 2308. Hindi maiwasang tumingin si Chen Liu kay Yehan ng mas matagal. Hindi pa niya nakikita ang kakaibang mukhang iyon sa hanay ng mga batang bayani sa kabisera. Sa sandaling ito, may bakas din ng pagkagulat sa malamlam na tingin ni Zushan, ngunit agad na naging mas nakakatakot ang kanyang titig. Siya ang nasa rurok ng 8 Tribulation Demon Venerable, ngunit nakalaban lamang ng isang 4 na Tribulation Demon Exalted. Hindi ko akalaing kakaiba ka, pero kapag pinagalit mo ako, mamamatay ka. Mariing sumiklab ang malamig na pagnanasa sa pagpatay mula kay Zushan. Zushan, umurong ka muna. Sa oras na ito, mula sa likod ni Zushan, lumitaw ang isang binatang nakaputing damit kasama ang isang tao. Ang taong ito ay may pambihirang tindig, at ang aura sa kanyang katawan ay nakapagbibigay ng kakaibang pakiramdam na mahirap madama. Ha! Si Yu Chongdo. Nang makita ng mga tao sa loob ng gusaling kahoy ang binatang nakaputi, agad silang napabulalas. Hindi kumilos si Zushan, ngunit nanatili pa rin ang malamig na pagnanasa niyang pumatay habang nakatitig kay Yehan. Sino ka? Tanong ng binatang nakaputi na tila interesado kay Yehan. Isa lamang akong taga-nayon, hindi mo rin ako makikilala kahit sabihin ko. Magaan na sagot ni Yehan. Bihira akong makakita ng isang taga-nayon na kayang harangin ang atake ni Zushan. May tusong ngiti sa labi ni Yu Chongdo habang nagsabi, nais mo bang ipagtanggol ang iba? Kailangan bang dumaan pa sa iyo ang bagay na ito? Tumingin si Yehan kay Yu Chongdo at nagsalita. Hindi naman kailangan. Kumislap ang tusong mga mata ni Yu Chongdo at nagsabi, bibigyan kita ng patas na pagkakataon. Kung makakagawa ka ng marka sa Wanyao Stone, atras ako. Kung hindi, kailangan kong mag-iwan ng marka sa katawan mo. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Yehan at nagsabi, may mga taong kayang mag-iwan ng marka sa akin pero tiyak na hindi ikaw. Siyempre, dahil ginawa mo ang kahilingang ito, tila kailangan kong sumugal para samahan ang isang Ginoo. Pero, kung masira ko ang Wanyao Stone, ano ang mangyayari? Kung kaya mong sirain ang Wanyao Stone, ang Wanyao Law ay hindi na ito hahabulin. Sa hinaharap, ang Panginoon ng Wanyao Law ay maaaring dumating at umalis kailanman nang walang masasabi. Sa sandaling ito, isang tinig ang umalangaw-ngaw sa buong gusaling kahoy, iyon ang tinig ng may-ari ng Wanyao Law. Kahit si Jiunyang ay nagsalita na, ibig sabihin ay alam na niya ang nangyayari dito. Lahat ng tao sa gusaling kahoy ay nakatingin kay Yehan na may ningning ang mga mata. Kung ganoon, ipapakita ko na ang kakayahan ko. Ininom ni Yehan ang alak sa kanyang tasa, pagkatapos ay nakita nilang nag-anyong kutsilyo ang kanyang palad. Sumiklab ang isang pulang kapangyarihan sa kanyang kamay, at sa susunod na saglit, iwinasiwas niya ito. Agad na kumawala ang pulang puwersa patungo sa Wanyao Stone. Pak! May bahagyang tunog sa Wanyao Stone, ngunit walang bakas na naiwan sa ibabaw nito. Iyon lang. Nagulat ang mga nakapaligid at agad na umiling. Ngunit sa susunod na sandali, isang bitik ang biglang lumitaw sa matayog na Wanyao Stone, at pagkatapos ay nahati ito sa dalawang bahagi. Ang hiwa ay pantay at malinis, warrior hinati ng matalim na espada mula sa gitna. Ano? Nahati ang 10,000 Demon Stone. Bigla, lahat ng mata sa loob ng gusaling kahoy na nakatingin sa Wanyao Stone ay nabalot ng pagkabigla. Ang nakabubulat na mga aura ay kumalat sa buong gusali, at ang mga titig ay puno ng hindi makapaniwalang emosyon. Ang paghiwa sa Wanyao Stone ay pangarap ng maraming batang talento sa kabisera. Kadalasan, sapat nang makapag-iwan ng maliit na marka sa bato, ngunit siya, hinati ito ng buo. Sa kasaysayan, inaabot ng ilang buwan bago magawa ng isang tao ang mag-iwan ng marka sa 10,000 Demon Stone. Ngunit para mahati ito, wala pang batang talento sa buong kabisera ang nakagawa. Siyempre, ang isang malakas na nilalang sa antas ng Heavenly Demon Realm ay kayang hatiin ang Wanyao Stone, ngunit yaong may ganoong lakas ay matatanda na at hindi basta-basta napapadpad sa ganoong lugar. Paano niya nagawa iyon? Sadyang ganoon ba kalupit ang kapangyarihan niya na kaya niyang hatiin ang 10,000 Demon Stone? Ang Wanyao Stone ay isang meteorite mula sa kalawakan. Ang katigasan nito ay tanging mga malalakas na nasa Heavenly Demon Realm lamang ang madaling nakakasira. Kahit ang mga nasa Demon Emperor Realm ay hirap mag-iwan ng marka rito. Ibig bang sabihin, naabot na niya ang antas na iyon? Sa isang iglap, lahat ng mata ay nakatuon sa ikatlong palapag ng gusaling kahoy, sa binatang umiinom pa rin ng payapa, tila walang pakialam, habang ang kanyang maliwanag na mga mata ay worry nakakaunawa sa lahat.
Nahati niya ang 10,000 Demon Stone, hindi ako naniniwala. Tiyak na gumamit siya ng isang lihim na pamamaraan. Lalong dumilim ang mukha ni Zushan, at ang nakakatindig balahibong pagnanasa sa pagpatay ay umapaw sa kanyang katawan. Kabanata 2309. Nang marinig ito, bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Yu Chongdo, at may kumislap na hindi maipaliwanag na kakaiba sa kanyang mga mata. Kahit pa gumamit si Yehan ng ibang paraan, daan-daang pares ng mga mata ang nakatingin dito, kaya't napilitan si Yu Chongdo na aminin na nagawa ito ni Yehan gamit ang sarili niyang lakas. Ngunit dahil mismo dito, biglang naramdaman ni Yu Chongdo na ang binatang tinitingnan ng lahat ay hindi simpleng tao. Ang likas na kumpiyansa nito ay tiyak na hindi peke. Brother Zongdo, hindi basta-basta ang taong ito. Mahinang sabi ng isang binata sa likod ni Yu Zongdo. Alam ko, magaan na sagot ni Yu Chongdo. Paano niya nagawa iyon? Sa malalim na mata ni Chen Liu na dati kalmado at maganda, lumitaw ang bakas ng pagkagulat at pagtataka. Simula nang dumating siya sa Wanyao Building, hindi pa siya nakakakita ng sino man na kayang maghiwa sa Wanyao Stone. Sa katunayan, kakaunti lamang ang nakapag-iwan ng marka rito. Ji Yuniyang, talagang winasak ng taong ito ang Wanyao Stone, isa ba siyang halimaw? Sa narinig, kumislap ang liwanag sa kaakit-akit pa ring mukha ni Ji Yuniyang, hindi na nakapagtataka kung bakit ganoon ang sinabi niya kanina. Para sa kanya, ang Wanyao Shi ay wala lang. Hindi niya kailanman pinanggakwan si Yu Zongdo. Mula pa lamang noon, sinadya na niyang wasakin ang Wanyao Stone. Sobrang nakakatakot siya, manghang sabi ng babaeng nasa likod ni Ji Yuniyang. Ang binatang iyon ay nasa antas lamang ng Fourth Revelations Demon Lord. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga nakakabiglang tingin ng lahat, lalo pang taas noo si Xiao Li, na para bang siya mismo ang naghati sa 10,000 Demon Stone. Hehe, nakakatawa ka, ngumiti si Yehan kay Yu Chongdo. Ngayon na nasira na ang Wanyao Stone, hindi ba't panahon na para tuparin mo ang iyong pangako? Pagkarinig nito, ngumiti si Yu Chongdo at nagsalita, tama nga, laging may mas mataas na langit at mas malakas na tao. May isang tunay na maestro pala sa kabisera. Ang pagpapanggap bilang mahina para lumunin ang tigre, kung magpapatuloy ka, marami ang magdurusa. Sagot ni Yehan, masyado kang nag-aalala, Ginoo. Hindi ako naghahanap ng gulo, pero hindi rin ako natatakot dito. Kung may galang sa akin ang iba, may galang din ako sa kanila. Madaling sabihin iyan, pero sa kabiserang ito ng hari, mulit-muli tayong magkikita. Pagkasabi nito, tumalikod si Yu Zongdo at umalis, dala ang tindig ng isang taong hindi nag-aatubili. Matalim ang tingin ni Zushan kay Yehan, ngunit sumunod din siya kay Yu Zongdo palabas. Alam kong kaya mong harapin sila, malaking kontrabida. Ang mga taong iyon, mahilig mang-api, nakakainis talaga. Narinig iyon ni Yehan, ngumiti siya at kumaway kay Xiao Li. Halika rito. Ano na naman iyan? Nalilitong tanong ni Xiao Li habang lumapit. Pak! Mabilis na kumilos si Yehan, matalim ang mga mata, at agad niyang pinisil si Xiao Li sa hita at hinampas ang puwit nito ng malakas. Malaking kontrabida, ikaw. Nagulat si Xiao Li, tumalon ng 3 talampakan ng taas, puno ng galit ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Yehan na parang biktima. Ngunit hindi na siya pinansin ni Yehan at agad na tumayo at lumakad palayo. Kung hindi niya tuturuan ng leksyon ang babaeng ito, tiyak na mas malaki pang gulo ang ay dudulot nito sa hinaharap. Ang kuripot naman, hindi ba't nakinabang ka na nga? Kailangan pa bang maging kuripot? Humabol si Xiao Li kay Yehan, ngunit masaya pa rin itong kumapit sa kanyang braso. Ang lakas at tikas na ipinakita ni Yehan kanina, labis ang ginhawang nadama ng babae. Ji Yuniyang, gusto mo bang imbestigahan ang taong iyon? Kumislap ang mga mata ni Ji Yuniyang. Hindi na kailangan. Hindi siya kaaway natin. Maghanap tayo ng pagkakataon na makilala siya. Ang ganitong uri ng kabataang may kakaibang kakayahan, kayang pasabugan ang buong kabisera sa maikling panahon. Dinala ni Yehan si Xiao Li palabas ng gusaling kahoy, at nagplano na bumalik sa kanilang kwarto. Hindi niya kayang hayaang magpagala-gala pa ang babaeng ito sa labas. Masyadong malalim ang tubig sa kabisera, kung maliliit na problema lang, pwede pa, pero kung malalaking gulo, tiyak na parang pagtalon sa apoy ang kapalit. Ngunit habang pauwi sila, nakasalubong nila ang isang dalagang mula sa lahi ng mga halimaw. Yumuko ito at nagsabi, Young Master, Miss, iniimbitahan kayo ni Miss Chen Liu sa Chen Liu Pavilion. Naghanda siya ng salo-salo upang pasalamatan kayo. Narinig ito ni Yehan at nais sanang tumanggi, pero mabilis na humila si Xiao Li, masayang-masaya, at hindi na binigyan si Yehan ng pagkakataong magpaalam.
Napailing na lang si Yehan at sumunod. Kabanata 2310. Ang Chenliu Pavilion ang tirahan ni Miss Chenliu. Napaka-elegante ng buong kapaligiran, napapalibutan ng mga batuhan, dumadaloy na tubig, at mga pavilion sa gitna ng lawa ng lotes. Sa pangunguna ng dalagang halimaw, dinala sila sa isang pavilion na nakatayo sa gitna ng lawa. Sa loob ng pavilion, gaya pa rin ng dati ang kasuotan ni Chenliu. Nang makita niya sina Yehan at Shaoli, sinalubong niya ang mga ito, yumuko, at mahinahong nagsabi. Mga Ginoo at Binibini, maraming salamat sa inyo sa nangyari kanina. Utang ko sa inyo ang aking kaligtasan. Hihi, masyado kang magalang, ate. Ang mga taong kagaya nila ay nararapat lamang turuan ng leksyon. Pero ate, ang galing-galing mo talagang tumugtog at napakaganda mo pa. Sana may kapatid akong kasing ganda mo. Sabi ni Shaoli. Napangiti si Chenliu, kumikislap ang mga mata niya sa tuwa. Salamat, kapatid. Kung nais mo, bumisita ka lang sa Wanyao Tower, tutugtugan kita araw-araw. Talaga, biglang na-excite si Shaoli, pero nang maalala niya ang kanilang paglalakbay patungong Chanhu Royal Family, naglaho ang saya sa kanyang mukha. Sayang, aalis na kami agad sa kabisera. Hindi na nag-usisa si Chenliu. Tumingin siya kay Yehan at nag-anyaya. Pakiupo, Ginoo. Bahagyang tumango si Yehan at umupo sa harap ng batong mesa na puno ng masasarap na pagkain mula sa bundok at dagat, pati na rin ng mainam na alak. Si Chenliu mismo ang nagbuhos ng alak sa kanilang mga baso. Ginoo, at ikaw rin, nakababatang kapatid, napakapalad ko na natulungan ninyo ako. Iaalay ko ang alak na ito bilang pasasalamat. Sister Chenliu, huwag ka nang magpasalamat sa kontrabidang ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi naman ito kikilos, sabay irap ni Shaoli kay Yehan. Ngumiti si Chenliu. Biro lang iyon, kapatid. Kita ko na mababa ang loob ng binatang ito pero may pambihirang kakayahan. By the way, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Habang ngumunguya ng jerky si Shaoli, nagsalita siya ng malabo. Ako si Shaoli, at itong lalaking ito ay tawagin mo na lang malaking kontrabida, gaya ko. Matalim ang tingin ni Yehan kay Shaoli. Ako si Hanye. Huwag mo nang isipin ang nangyari kanina, Miss Chenliu. Hindi makakalimutan ni Chenliu ang kabutihang ipinakita mo. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang unang beses ninyong dalawa sa kabisera, hindi ba? Nandito ba kayo para sa labanan ng 10,000 lahi? Tanong ni Chenliu habang kumikislap ang mga mata. Sa ilalim ng kanyang tingin, dama niyang may kakaibang pamilyaridad sa presensya ni Yehan. Oo, ate Chenliu. Una naming punta rito, at sobrang laki ng lugar na ito, sabi ni Shaoli habang nakatitig sa masasarap na pagkain. Ngumiti si Chenliu. Kung hindi ka tatutol, Shaoli, isasama kita sa pamamasyal sa kabisera kapag nagkaroon ako ng oras. Biglang nagningning ang mga mata ni Shaoli. Talaga, ang galing. Itong malaking kontrabida na ito walang hilig sa gala, puro kontrol ang gusto. Ate Chenliu, pwede ba bukas na tayo lumabas? Siyempre, sagot ni Chenliu habang nakangiti. Sumingit si Yehan. Miss Chenliu, paano magsisimula ang labanan ng 10,000 lahi sa kabisera? At saan ito gaganapin? Ginoo, may 7 araw pa bago magsimula ang laban. Sa oras na iyon, magbubukas ang Yaoyu Secret Realm, na close sa malaking bahagi ng kabisera. Kailangan lamang pumasok sa isa sa 4 na entrada upang makapasok. Mysterious Moon Realm, bulong ni Yehan. Tumango si Chenliu. Isa itong maliit na mundo, ngunit naiiba dahil lahat ng kilos ng mga kalahok sa loob ay makikita ng mga tao sa labas. Kamangha-mangha, gulat ni Yehan. Ibig sabihin, lahat ng gagawin ng mga kalahok ay hindi made at tago. Tama, malalaman ninyo ang mga tiyak na patakaran kapag nagsimula na. Pero, Ginoo, sa taglay mong lakas, tiyak na magiging bituin ka ng labanang iyon. Napakalaking papuri yun, sagot ni Yehan, at biglang napatingin kay Chenliu. Miss Chenliu, may dugong tao ka, hindi ba? Bahagyang lumitaw ang lungkot sa mga mata ni Chenliu, pero ngumiti rin siya. Tama ang sabi mo, Ginoo. At hindi ko alam kung bakit, pero dama ko ang kabaitan sa iyong presensya. Alam kong iba ka sa karaniwang lahi ng mga halimaw. Nagliwanag ang mga mata ni Yehan, pero itinago niya agad. Boy, ang babaeng iyan ay mula sa Tianmei clan. Biglang tinig ng Suzuko sa kanyang isipan. Tianmei clan. Nagulat si Yehan. Tama, ang mga taga Tianmei ay ipinapanganak na may mga matang nakakakita sa likod ng lahat ng anyo. Ang pinakamalakas sa kanila kayang makita ang tunay na iniisip ng sinumang nilalang.
Mag-ingat ka, baka nakita na ng babaeng ito ang iyong lihim. Pero nakakagulat, paano siya nauwi sa ganitong sitwasyon?